Last summer ay sinubok namin ang aming mga sarili. Karamihan sa amin ay first time palang makakasakay ng bangka dahil karamihan ay takot sa malalim na lugar lalo na sa tubig. Nandito kami sa Port ng Tabaco dahil nakaset kami ng one day island hopping. Bale, before 7 o'clock ay nakaredy na ang lahat. Hindi pa umaandar ang bangka ay nakikiramdaman pa ang lahat, lalong-lalo na ako as in first time makatapak sa bangka. Ibang-iba ang kaba at nerbiyos na nararamdaman ko sa araw na iyon, lalo na kapag naiisip ko ang mga negatibong bagay na maaaring mangyari kapag tayo ay nasa dagat. Natumbasan ang kaba ng excitement kapag naman naiisip ko na mapupuntahan ko na ang lugar na naririnig ko lang sa kwentuhan ng mga kaibigan at kasamahan ko, plus ang mabreak muna ang isang bagay na sobrang kinatatakutan ko. At isa ito sa mga lugar dito sa Bicol na hindi pa napupuntahan ng mga bisita ko. As much as possible, kapag ako ay may bisita mula sa ibang lugar, ay hindi ko hinahayaan na hindi nila ma-explore ang mga tinatagong ganda at yaman ng Kabikulan. Simula sa kultura, pagkain at mga nagagandahang lugar dito sa atin. More or less 2 hours bago makarating sa Pinamuntugan Island ay consider it as Virgin Island dahil hindi pa ito nadidevelop. Kahit hindi pa ito naaayos ay ibang-iba na talaga ang natural na ganda na taglay ng islang ito. Ayun ang Vanishing Island, ang unang island na madadaanan going to Pinamuntugan, but we decided na pagpauwi na kami dadaan dito. Tanaw na tanaw ang mga floating cottages. Dito na kami nakaset mag-lunch sa Pinamuntugan Island. May mga bahay kubo na libreng magagamit dito, plus pwede ring magamit na pahingahan ang mga lilim ng mga puno. I highly suggest na kapag pumunta kayo rito ay kailangang may checklist ng lahat ng mga dadalhin para iwas aberya. Puting-puti at pino ang mga buhangin dito. Sa right side ay ang iba't ibang naglalakihang rock formation. Kung suswertehin ay libre ka pang makakakuha ng mga buko. Para itong paraiso sa sobrang linis at ganda nito na mismong kalikasan ang may gawa. Bukod pa sa nagkalat na mga naglalakihang starfish sa gilid ng dagat. Alat lang daw nanginginig ko. Yan! Sige lang, kaya. Nagprak ako? Kaya, makarumdig ka eh. Ay! Nakatakatsinelas. Ma'am! Ano ba yan? Ano lang yan? Baka may halos, sige mo. Ow! Wala. Pahirap. Sala-sala man ini. Bakit kasi parang ang layo ng bangka? Malapit lang yan. May halos! Pero may halos sa bitis ko. May baon pa kayong lupa pagdating mo. Bandang alauna ng hapon after malibot ang Pinamuntugan ay nagpasya kaming lumipat ng isla. Patungo na kami sa Vanishing Island. Binansagan ito na Vanishing Island from the word vanish dahil may mga araw, buwan na hindi ito makikita o lumulubog ito especially during high tide. Parang yung umutang lang to sa'yo Maricoy, lilitaw kapag mangungutang, lulubog kapag bayaran. Isa itong maliit na isla sa gitna ng dagat. Maganda rin dito mag-stay dahil sa mga floating cottages na ito. Kailangan lang ang doble ingat at manatili sa mababaw o sa gitnang part dahil ang mga gilid nito ay ang kalaliman na ng dagat. Kakaiba ang taglay na ganda ng mga lugar na ito. Isa itong tourist spot na totally developed na in its own way. Hindi na nga bumaba ang dalawang butanding dahil sa pagod na sila. Kapag ganitong lugar, aside from experiences and memories, madami akong nagiging realization sa buhay. Sobrang lawak ng karagatan na halos walang katapusan, misteryoso ang ilalim na halos hindi maabot ng tanaw, sobrang lawak ng mundo. Huwag mag-focus at limitahan ang sarili sa iisang bagay lamang. Turuan na mag-explore ang sarili sa pagkilala at pagkabisado sa mga taong nakakasalamuha natin. Sa mga taong totoo at walang pag-iimbot sa pakikitungo sa atin, sa mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin, ang ating pamilya.